Hello guys, for today's video nga po pala ay mag-a-update tayo sa ating pinagagawang bahay. Hindi nga po pala ako nakapag-update ng ilang araw mga Maricoy dahil sa sobrang busy namin. Ang ginagawa nga pala nila dito sa bahay mga Maricoy ay lalagyan nga muna nila ito ng biga. At bago nga yun mga Maricoy ay bumili nga muna kami dito ng kuko lumber. 30 pieces nga palang kuko lumber na 2x2 at 12 ang haba ang binili namin dito mga Maricoy. Kaya naman ang inabot na sa akin ni Papa yung resibo ay humingi na agad ako kay Sheena ng pangbayad. Diyan nga po pala sa binibilhan namin mga Maricoy ay napakabait po ng may-ari. Nakikipagbiruan nga din po siya sa mga customer niya mga Maricoy kaya ang dami din na bumibili sa kanya ng mga kuko lumber na panggawa ng bahay. Alam nyo ba na hindi kami makapaniwala na makakamit na namin yung matagal na namin pinagdarasal mga Maricoy. Napakabait talaga ni God mga Maricoy lalo na kung sinasamahan mo ng sipag at tiyaga. Kaya naman maraming salamat sa blessing na binibigay mo sa amin. At pagkatapos nga namin bumili ng kuko lumber mga Maricoy ay pumunta naman kami sa hardware. Bumili nga po pala kami niya ng isang rolyo ng kawad para pangtali doon sa mga bakal. Ako na nga ang nagdala niyan, akala ko nga mga Mari sobrang gaan lang, yun pala sobrang bigat. Kaya nga ang ginawa ko, pinagulong-gulong ko na nga laang siya dyan. At dumating na nga din pala yung pinadeliver namin na kuko lumber mga Maricoy, kaya pinabuhat ko na yan kay Papa at saka kay Nuno na aking pamangkin. Tinulungan ko na nga sila dito para hindi sila mapagod masyado, kaso ang sabi nila sa akin, pangpatagal lang daw ako. At inaasar nga ako nila dyan ni Nuno at saka ni Sheena. Ang lakas. Ang lakas makaistorbo. Ang lakas. At ayan nga mga Maricoy, malapit na kaming matapos sa pagbubuhat. O diba, tapos namin agad-agad. Dalawa pa nga lang silang nagtatrabaho diyan mga Maricoy dahil nga yung ibang kasama nilang inaantay ay may mga trabaho pa nga. Kaya habang may mga trabaho pa yon ay inuutay-utay na nga muna nila ang paggawa diyan sa bahay. Pag-angat ko nga diyan sa alambre mga Maricoy ay sumabit pa nga yan sa kamay ni Sheena. Ang bigat naman kasi ng kawad na ito. Meron nga din palang libreng 3 timbayan mga Maricoy nung pumunta kami ng hardware. At dito nga ay naasar-asar ng aking kapatid itong asong nakasilip sa aming kapitbahay. Ang cute kasi ng aso nila dito. Ingat ka ha. Saan punta mo? Tinan mo yan na naman siya oh. Ay! Dito nga! Ikaw, babambuhin kita. Itong batang to, pagpaog eh. Ay, ang laki ng tiyan nung nasa likuran ko. Diba? At dito nga mga Maricoy ay nagsama-sama itong 3 magkakapatid papunta sa bahay. Titingnan daw nila yung bahay kung ano na yung update sa ating bahay. O diba kahit sila nakiki-update din sa ating pinagagawang bahay. Pagkadating nga namin dito sa bahay ay ayun si Papa, nasa taas nga siya. At itong kapatid ko nga ay kahit napakadaming nakaharang ay papasok talaga siya. Medyo matagal-tagal pa nga rin siyang matatapos mga Maricoy. Pero kunting tiis na lang matatapos din yan. At dyan nga sa gilid mga Maricoy ay dyan namin inilagay yung graba. At dito naman sa kabilang gilid mga Maricoy ay yung buhangin naman yung nilagay namin. Gumagawa na nga po pala sila dyan ng biga mga Maricoy para sa second floor. At nakita ko nga dito yung 2 speaker na binili nila sa maglalako. Nabili nga daw po pala niya yan ng 2.5. Napakakalat nga ng ating loob mga Maricoy. Sa sobrang daming gamit na nakatambak. At ayan nga yung bakal, itinutuwid nga nila yan mga Maricoy at tinatalian na din ng kawad. Pinagtulungan na nga lang pala yan ng aking pamangkin at saka ni Papa mga Maricoy para madaling matapos. At mayat maya nga mga Maricoy ay ayan na nga si Sheena at pumasok na din para tingnan yung pinagagawa niyang bahay. May dumaan na nga po pala dyan na nagbebenta ng lumpia mga Maricoy kaya naman bumili si Sheena para pang merienda. At ayan nga mga Maricoy ay isusubo na nga niya sana kaso nahulog pa. Dito nga pala kami sa tapat ng bahay mga Maricoy sa aming kapitbahay. Nakiupo muna kami dito. At ayan nga si Papa ay pinagpulot pa nga ni Alexa ng sibuyas.
Paano naman kasi yung kapatid ko gustong-gustong kainin yung sibuyas, akala niya prutas. Iiyakan pa nga kami kung hindi namin ibibigay, kaya naman binigay na namin sa kanya. Binabalatan pa nga niya yan mga marikoy, akala mo ubas yung kakainin niya. Kamukha kasi ng ubas na kakainin niya mga marikoy, kaya akala niya talaga prutas. Sausaw niya pa nga. Oh, kagat na. Kagatin mo na. Ay, bukas na nga yan eh. Akin na ako magbubukas niyan. Tingnan mo. Ito Ay, kasi. kinagat niya. Kagatin mo na. Ay, na. Hindi yan, Alexa. At binuksan nga ni Sheena dito yung sibuyas mga marikoy. At pagkatapos nga niya itong mabuksan na ibinigay niya na nga agad ito kay Alexa at isinubo naman ito agad. O, di ba ang pakla? Kinagabihan nga mga marikoy ay ayan, kanya-kanya nga kami dito. Si Sheena nagbubukas ng parcel, yung iba naman ay nanonood, yung iba nakahiga. At dito nga mga marikoy ay tinesting na namin dito yung speaker na binili nila mga marikoy. Kaya naman yung speaker na dala namin galing Subic ay tinesting na rin namin dito. Kaya naman hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.